Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, maraming salamat po Ama. Nasapit namin muli ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po sa kabila ng aming abang kalagayan. Patuloy na ibinibiyaya mo sa amin ang pagkakataon para patuloy na matupad namin ang mahalagang tungkulin namin na ikaw ay aming sambahin habang kami ay nabubuhay. Salamat po, Ama, namamalagi sa puso namin ang pagpapahalaga sa iyong mga aral na aming tinanggap. Nagpapatuloy kami sa paglilingkod at patuloy naming hinahanap ang ganitong mga pagsamba. Bagaman hindi pagsamba sa loob ng iyong tahanan, ikaw ang unang nakababatid ng dahilan, Ama. Itinakwil kami ng maraming mga kapatid na hindi nakakaunawa ng aming ginawang paninindigan. Ang paninindigan namin sa panig mo dahil sa nakita po namin mga kasamaan at kasiwalian sa loob ng iyong bayan. Sinapit man namin ang mga pagdurusa, ngunit ikaw, Ama, ang dumampot sa amin. Tinangkilik mo kami at ikaw ang nagtaguyod sa amin araw-araw. Lalo naming nakita at nadama ang iyong pag-ibig. Lalo naming nakita ang maraming patotoo na ginawa mo sa aming buhay sa mga panahong ito. Hindi mo kami pinabayaan. Hanggang ngayon, nakaharap kami sa iyo. Pakitanggapin mo po kaming magkakapatid. Huwag mong tingnan ang kaming mga pagkatao. Patawarin mo po ang aming mga sala. Tanggapin mo po ang aming mga pagsamba. Panginoong Yesus, salamat din po ng marami sa iyo. Sa iyong pag-alalay sa amin araw-araw. Naglalakbay kami sa mundong ito. Maraming mga kaligaligan sa buhay. Iba't ibang mga intindihin. Lalo na ang mahigpit na pag-uusig. Ngunit, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Ikaw ang laging nangunguna sa amin. Pinalalakas mo ang aming mga loob. Patuloy mo kaming binibigyan ng inspirasyon. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Paawa ka po. Pakipamagitan kaming muli sa Ama at patuloy mong basbasan kaming mga magkakapatid. Huwag ka pong papayag sino man sa amin ay hindi tanggapin ang biyayang espiritual na dulot ng aming pagsamba. Ama, mamalagi kaming nakaugnay
sa diwat layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Tulungan mo pong manatiling matatag kami na sumusunod sa lahat ng mga itinuro nila sa amin, pati na ng kapatid na Iranyo Manalo. Patuloy naming sinasariwa sa mga pagsamba namin lahat ng mga aral naming tinanggap para wag kaming makalimot, kundi mamalagi po kami sa daan ng kaligtasan. Ama, lubos ang aming pag-asa. Narinig mo po ang aming mga panalangin. Mamamalagi ka po sa piling namin hanggang sa matapos ang aming pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, binibigyan po natin ng malaking pagpapahalaga at atin pong iniingatan ang ating pagka-Iglesia ni Cristo. Kapagkat sa bisa po ng ating kahalalan, ay nagkaroon tayo ng karapatan at pribilehiyong maging mga anak ng Diyos. Tunay po na napakapalad natin sapagkat tinatamasa natin ang mga biyayang hindi tinanggap ng maraming mga tao sa sanlibutan. Kaya marapat lamang po na samantalahin natin ang pribilehiyong ibiniyaya sa atin upang makapanasiling matatag sa ating kahalalan at maipagsagumpay po natin ito hanggang sa wakas. Ano po ang dakilang pribilehiyong tinatamasa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sa Juan 15:16, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kayo'y hinirang ko at akin kayong inihalal upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Mga kapatid, ito pong pangungusap na ito o pahayag ng Panginoong Hesukristo ay ang pagbibigay karapatan na manalangin sa Diyos sa pamamagitan niya. Humingi ng anumang pangangailangan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kanino ibinigay ang karapatan ito? Malinaw ang sagot ng Panginoong Hesukristo. Kayo'y hinirang ko at akin kayong inihala. Lahat pa naman ng tao'y tinatamasa ang pribilehiyong ito na kapag humihingi ay bibigyan ng Ama. Sa Kawikaan 1:28-24, hindi lahat. Hindi po lahat ng tao'y nagkapalad na matamo ang biyayang mula sa Diyos. Na kapag nanalangin at humingi ng pangangailangan sa Kanya, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, ay bibigyan. Hindi po. Ano katunayan? Ang sabi ng Diyos, tatawag sila sa akin. Ngunit hindi ako sasagot. O, napakalinaw. Di ba? Tatawag sila sa akin, sabi ng Diyos, hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sino lamang po ang tiniyak ng Panginoong Hesukristo na kapag humingi ay bibigyan? Tiniyak ng Panginoong Hesukristo kanina. Yung mga hinirang niya, yung kanyang mga inihalal. Sila yung mga tinawag para bigyan ng karapatan. Yung pagtawag, yun yung paghirap ng Diyos. Yun ang pagbibigay ng kahalala. Sino ba ang mga tinawag at tinirang ng Diyos? Sa Colosas 3:15, nilinaw po yan ni Apostol Pablo. Sabi niya, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan. Kaya sa naroon ng mga tinawag at mga hinirang ng Diyos, naroon sa isang katawan. Alin po bang iisang katawan na kinaroroonan ng mga tinawag at hinirang ng Diyos? Sa Colosas 1:18, sa marami na nating pag-aaral, ang Iglesia na si Kristo ang ulo
alalaong bagay ang Iglesia ni Kristo. Meron bang katunayan sa Biblia, mga kapatid, na tayong ikatlong bahagi ng Iglesia ni Kristo ay meron ding pribilehyo kapag tumawag sa Diyos ay bibigyan niya. Kasi yung pahayag ng Panginoon sa Kristo, mga hinirang niya na binigyan niya ng karapatan tumawag sa Diyos, humingi ng pangangailangan, tumutukoy sa kabuuan ng Iglesia ni Kristo. Tayo ba na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo sa mga huling araw kasama ron? Meron bang partikular na pahayag ang Biblia, ang Diyos, na tayong ikatlong bahagi ng Iglesia ni Kristo, meron ding pribilehyo kapag humingi sa Diyos, ay bibigyan niya? Meron. Ang hula ng Diyos sa Zacarias 13:8 hanggang 9 na tumutukoy sa Iglesia ni Kristo na sa paglalarawan sa hulang ito ng Biblia ay lupain. Yung lupain na binabanggit at mangyayari na sa buong lupain, yan ay tumutukoy sa Iglesia ni Kristo. Ano ang sinasabi na mangyayari sa lupain? Na siyang Iglesia ni Kristo, ang sabi ng Diyos, mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon. Dalawang bahagi ay maihiwalay at mamamatay. Ngunit ang ikatlo ay maiiwan. Sino po yung dalawang bahagi ng lupain na maiiwalay at mamamatay? Nilinaw yan ni Apostol Pedro sa Gawa 2:39. Ang mga Hudyo at mga Hintil na natawag na sa Iglesia ni Kristo sa panahon ng Panginoon si Kristo at ng mga apostol. Sinabi ni Apostol Pedro, sa inyo ang pangako, ang kausap niya, ang mga Hudyo. At sa inyong mga anak ng mga Hudyo, sa pangangaral. Ibig sabihin, naging bunga ng kanilang pangangaral. Sino yun? Yun ang mga lahing Hintil. Yun ang una at ikalawa. Ano nangyari sa kanila? Naiwalay. Bakit? Natalikod sa pananampalataya. Meron bang nanindigan? Marami. Ano ginawa sa kanila? Pinatay. Mga kapatid, doktrina po ito sa bawat na umaanib sa Iglesia ni Kristo. Sinasariwa lamang natin. Pero, ang lupain o ang Iglesia ni Kristo ay nababahagi sa 3 grupo. Kaya nga, sa inyong pangako, sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo. Malayong dako sa mga Hudyo at mga Hintil at malayo rin sa panahon ng mga Hudyo at mga Hintil. Sino yun? Sa katuparan. Sino ang ikatlong bahagi ng Iglesia ni Kristo? Tayo yan, mga kapatid. Nakamalayong silangan at mga wakas ng lupa, malayo sa panahon. Ano ba yung mga wakas ng lupa? Sa marami na nating pag-aaral, yan ang panahong tumutukoy, panahong malapit na ang wakas. Yan ang panahon natin. Sa mga tuwid, tayo ng mga Iglesia ni Kristo sa Pilipinas, sa panahong mga wakas ng lupa o sa mga huling araw na ito, dito tayo kabilang. Tayo ang ikatlong bahagi ng Iglesia ni Kristo. Ano pangako sa atin ng Diyos? Balikan natin yung hula ng Zacarias. Ang sabi ng Diyos sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang diringgin. Kanina, sabi ng Diyos sila'y magsisitawag sa akin, hindi ako sasagot. Pero ito, ang sabi ng Diyos, sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang diringgin. Tandaan natin, mga kapatid, ito'y pangako ng Diyos partikular para sa atin, tagawakas ng lupa. Ang sabi ng Diyos, aking sasabihin siya'y bayan ko. Bayan din tayo ng Diyos. At kanilang sasabihin ng Panginoon ay aking Diyos. Napakapalad po natin. Sapagkat nakabilang tayo sa nagtamo ng dakilang biyayang ito. Napakahirap ng ating lakbayin, mga kapatid. Ang mundong ito, pagmasdan natin,
Magmasid tayo sa mga nangyayari araw-araw. Kung gaano po karaming mga taong nakapapahamak. Unang-una sa mga digmaan. Gaano karami ang digmaan sa iba't ibang panig ng mundo. Pinakauli itong digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Israel laban sa Iran na ngayon ay lumawak pa. Marami ng mga bansa sa Middle East ay kinalaban na rin ng Iran. Hindi lang yan ang digmaan na nagaganap. Napakarami po niya. Hahaba tayong masyado pagka inisa-isa natin ang mga nangyayari sa mundo. Unang-una lang sa digmaan. Mga digmaang bansa laban sa bansa. Mga digmaan sa loob ng isang bansa sapagkat sila-sila'y naglalaban. Iba pa yung mga digmaan laban sa mga terorismo. Iba pa ang mga kriminalidad. Nariyan pa ang mga kalamidad na malalakas. Bumipinsala ng maraming mga buhay ng tao, pati na ng mga ari-arian. Mga karamdamang kumakalat. Wala akong masulingan ng tao. Tayo, bayan tayo ng Diyos pero naglalakbay tayo sa mundo. Apektado rin tayo sa mga nangyayari. Pero ano pintahan natin? Meron tayong Diyos. Na binigyan tayo ng karapatang manalangin sa Kanya. Pag may nangyayari kaguluhan, ano lamang gagawin natin? Gamitin lang natin yung karapatan. Manalangin lamang tayo sa Diyos. Sabi ng Diyos, sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang diringgin. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo kanina, sila'y hinir. Kakin kayong inirang at akin kayong inihalal upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Sigurado mga kapatid. Bayan tayo ng Diyos. May emergency, tawag sa Diyos. Tawag sa Panginoong Jesucristo. May biglang pangangailangan, manalangin tayo sa Diyos. Meron kang gustong magawa, panukala o binabalak, lalo na ang mga kabataan, manalangin. Siyang guni sa Panginoon Diyos. Bibigyan ka ng direksyon. May karamdaman ka. Ang Diyos ang pinakadakilang manggagamot. Manalangin tayo sa Diyos. Ano ang problema natin bilang bayan ng Diyos? Mga kapatid. Bakit po ako? Hindi ko naman tinatamasa yan. Iglesia ni Cristo naman po ako. Bayan naman ako ng Diyos. Bakit po mayroong mga kabilang na sa bayan ng Diyos? Sa panahon natin, ibig sabihin, Iglesia ni Cristo na. Ngunit hindi nila tinatamasa ang biyayang kapag humingi sa Diyos, Kanyang bibigyan. Sa Mikas 3:4. Sabi ni Propeta Mikas, darating ang araw na kayo'y dadaing sa Panginoon. Ngunit hindi niya kayo tutugunin. Bakit? Ang sabi niya, hindi niya kayo papakinggan dahil sa inyong mga kasama ang ginawa. Sino ba kausap dito ni Propeta Mikas? Lahat ba ng tao? Hindi. Ang kausap dito ni Mikas ay ang bayan ng Diyos noong una, ang Israel. Tiniyak ng Diyos noon, pagka tumawag ang mga Israelite, pakikinggan niya. At sasakloloha. Sinabi ng Diyos, hindi kayo pababayaan, pero may kondisyon. Kaso, anong ginawa nila? Nagpakasama Kaya nga ang Israel ay tuluyang natalikod sa Diyos, di ba? Pero merong bayan ng Diyos pagkatapos ng Israel. Alin ang bayan ng Diyos pagkatapos ng Israel, mga kapatid? Ang Iglesia ni Cristo. Natupad man yung ipinagpauna na mangyayari sa una at ikalawang bahagi ng lupain o ng Iglesia ni Cristo, natalikod sa pananampalataya. Pero may ikatlong bahagi sa mga huling araw
sa mga wakas ng lupa. Iglesia ni Kristo na ating kinabibilangan. Tayo yun, mga kapatid. Pero, merong panganib na mawala yun. Mawala ng bisa. Yung karapatan na yun. Sa mga kapatid, kahit na ikaw ay kabilang pa sa bayan ng Diyos, ngunit nabubuhay sa kasamaan, hindi ka pakikinggan ng Diyos kapag ikaw ay nanalangin. Huwag natin kalilimutan ang mga kasamaan o mga kasalanan ang siyang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Nilinaw yan ng Diyos sa Isaiah 59:2. Doktrina yan. Merong mga kaanib sa Iglesia ni Kristo subalit sa harap ng Diyos. Hiwalay na sa Kanya. Bakit? Nabubuhay sa kasamaan eh. Ano katunayang hiwalay? Hindi ka pakikinggan eh. Tapos na pa siya ng Diyos noon pa. Kapag nabuhay ka sa kasamaan, hiwalay ka na sa Kanya. Hindi Kanya pakikinggan. Sa mga tuwid, niwawalang bisa ng mga kasamaan ang karapatan at pribilehiyong ibinigay ng Diyos sa atin. Ito po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit lagi tayong pinapayuhan na mabuhay sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Huwag tayong mabubuhay sa alinman sa mga kasamaan o mga kasalanan. Opo, nauhulog tayo sa mga pagkakamali. Nagkakasala tayo bilang likas ng tao. Pero huwag tayong mabihasa sa kasalanan. Huwag tayong mabubuhay sa kasalanan. Huwag mong gawing bisyo ang kasalanan. Huwag tayong humanay sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Subalit sa harap ng Diyos ay hiwalay na dahil sa kasamaan, dahil mandaraya, mandarambong, mamamatay tao, sinungaling, mapanlupig, mapag-api, nabubuhay sa iba't ibang mga kahalayan at kalayawan. Kahit pa mag-ukol ng mga pagsamba sa Diyos ang ganitong uri ng mga kaanib, hindi rin tatanggapin ng Diyos. Di ba? Sapagat ang ngayong mga pagsambay hindi nakalulugod sa Diyos. Hindi katulad ka lang din ng mga sumasamba sa mga larawan. Sumasamba ka pero hindi ka tinatanggap ng Diyos yung pagsamba mo. O di, wala kayong pagkakaiba ng mga sumasamba sa rebulto. Yun ang katunayang hiwalay ka na. Kahit ka na kabilang pa sa bayan ng Diyos, hiwalay ka na. Hindi man nila tanggapin yun, pero yun ang realidad. Kasi kung hindi ka hiwalay, dapat pinakikinggan ka ng Diyos. Dapat sinasaklolohan ka ng Diyos. Kung ikaw ay pinababayaan na ng Diyos, at dadamay ka na sa mga nangyayari sa mundo. Nananalangin ka, hindi ka sinasagot ng Diyos, hiwalay ka na. Kaya nga, madalas nating naririnig, mga kapatid, di po ba? Ang pagka-iglesia ni Kristo, hindi sapat na tayo naging kaanib lang. Kaya, madalas nating marinig doon sa panahon ng kapatid na Eranio Manalo, ang pagiging iglesia ni Kristo ay hindi po pases para tayong mabuhay sa kasalanan. Hindi pwedeng iglesia, umanib ka sa iglesia ni Kristo tapos wala ka nang gagawin. At kahit mabuhay ka sa kasalanan, iglesia ni Kristo naman ako, ligtas ako. Hindi! Ang mga tunay na iglesia ni Kristo ay sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Ang mga tunay na iglesia ni Kristo ay naninindigang matatag sa pagsunod sa mga aral ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit nakarehistro ang pangalan mo sa iglesia ni Kristo, pero ikaw ay masuwayin
Meron kang itinatagong kasalanan o bisyo. Hindi ka tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hindi ka sasagutin ng Diyos. Bukod sa hindi sasagutin ng Diyos, ano pa ang masamang kalagayan ng mga lingkod niya na nabubuhay sa kasalanan? Kawikaan 11:19, ang sabi ng Biblia, ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Aling kamatayan? Ang ikalawang kamatayan sa araw ng paghuhukom. Kaya hindi maliligtas ang mga lingkod ng Diyos. Kahit pa may tungkulin ka kahit pa ministro, pero nagpapakabuyo sa mga kasamaan, gaya ng mga kasiwalian, pagsisinungaling, pandaraya, panggigipit, pang-aapi, pagpatay ng tao, at iba pa. Naglalakbay ka patungo sa iyong kamatayan sa araw ng paghukom. Kaya, mga kapatid, ano ang marubdob na pagpapayo ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak? Tayo na nagkapalad na maging mga anak niya sa mga huling araw na ito, na mayroong karapatang tumawag sa Kanya at manalangin. Ano payo ng Diyos sa atin? Sa Kawikaan 4:20 hanggang 22, ang sabi ng Diyos, anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Makikinig lang ba? Ano pa tagubilin ng Diyos? Sa 14 hanggang 15, huwag kang pumasok sa landas ng masama. At huwag kang lumakad ng lakad ng masasamang tao. Ilagan mo, huwag mong daanan. Likuan mo at magpatuloy ka. Kaya walang dahilan, mga kapatid. Wala tayong may dadahilan. Nasabihin mo, nakapalibot sa akin ng tukso ang mga kasamaan. Nabubuhay tayo sa panahong grabe ang kasamaan, ang mga kalayawan ng tao, lalo na sa hanay ng mga kabataan. Kahit nakapalibot ang mga kalayawan, na tila hinahatag tayo ng kasalanan, ang sabi ng Diyos, ilagan mo, huwag mong daanan, likuan mo, at magpatuloy ka. Nakaklarong-klaro ang pahayag Wala tayong may dadahilan, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, sumunod ka. Walang kondisyon. Unconditional. Ang hinihingi ng Diyos sa atin na pagsunod. Wala tayong pwedeng gawing dahilan. Sa makatwid, ang mga tunay na lingkod ng Diyos na nagpapahalaga at iniingatan ng karapatan at pribilehiyong tinanggap sa Diyos, bunga ng pagiging bayan ng Diyos, hindi po kailanman matutugsong paalipin sa mga kasamaan at kasalanan. Buong pagsisikap nilang binabaka ang lahat ng kasama, ang sisira ng kanilang karapatan bilang mga anak ng Diyos. Ano pangako ng Diyos sa mga anak niyang nakikinig at nangahawak na lubot sa kanyang mga turo o kautusan? Sabihin pa, hindi niya magawa yung mga bagay na sa palagay niya, sa pakiramdam niya, nagpapasaya, nagpapaligaya sa kanya. Pero labag naman sa kalooban ng Diyos. Sinisikil natin ang ating sarili, kagustuhan, para maipagpauna ang kalooban ng Diyos. Magkahari sa buhay natin ang kanyang kalooban. Lugi ba yan? Kawawa ba tayo? Ano pangako ng Diyos sa mga anak niyang naninindigan sa pagsunod sa kanyang mga turo? Ang sabi ng Diyos sa Kawikaan 4:13, dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi. At ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Ibig lamang sabihin, mga kapatid, iingatan ka ng Diyos at ililigtas niya sa lahat ng uri ng panganib o kapahamakan sa mundong ito. Kaya ang buhay mo ay ang iyong buhay ay magiging marami. Ibig sabihin, lalawig ang iyong buhay. Kasi ang Diyos ang nag-iingat sa iyo Di ba yun ang gusto ng tao? Sino sa atin ang ayaw nun, mga kapatid? Mabuhay tayo ng malawig, lalo sa panig ng mga magulang, para patuloy nating makapiling ang mga anak. Patuloy silang masubaybayan.
Mapanatili natin ang banal na takot sa loob ng tahanan, sumusunod sa mga aral ng Diyos. Gagawin ng Diyos yan, sapagkat pangako yan ng Diyos sa atin. Ano pa pangako ng Diyos sa mga tapat na sumusunod sa Kanya? Ang sabi pa, pagka ikaw ay yumayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakpa. Ibig sabihin, hindi ka magkakamali. Hindi ka ilalagay sa panganin mo sa peligro. Sapagkat ang Diyos ang gumagabay sa iyong mga paglalakbay. Kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod. Maraming mga hadlang, maraming mga balakin ng pagsubok, mga pain ng dyablo. Nagsisilbingan lang para tisurin tayo. Hindi tayo makarating sa hangganan ng paglalakbay. Hindi mangyayari yun. Ang Diyos ang nakasubaybay. Ang Diyos ang nangangalaga sa atin. Kaya hindi tayo matitisod. Hindi tayo magigibit. Walang anumang mangyayari sa atin. Higit sa lahat, ang gantimpalang tatanggapin ng mga nangahawak na matibay sa mga kautusan ng Diyos. Ang sabi pa, hawakan mong maigpit ang turo. Huwag mong bitawan. Iyong ingatan. Sapagkat siya iyong buhay. Ito po ang buhay na walang hanggan. Kawawa pa tayo mga kapatid. Nasa atin ang buhay na walang hanggan. Ipinagkait man sa atin ngayon ang maraming bagay na sa palagay natin nagpapasaya sa atin. Pero hindi natin magawa sapagkat ipinagpapauna natin ang salita ng Diyos. Mas sinusunod natin sa buhay natin ang kanyang mga sinasabi sa atin. Hindi tayo kawawa sapagkat dadalhin tayo nito sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Ang buhay natin, ang buhay na ating pinapangarap ay yung buhay sa piling ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Ang buhay na malwalhati, ang buhay na wala ng hapis, wala ng hirap, wala ng gutom at uhaw, wala ng karamdaman, wala ng pangapi at mga pag-uusig. Wala ng anumang nangyayari sa buhay ng tao sa mundo. Isang buhay na masaya sa piling ng Diyos. Isang buhay na payapa. Buhay na punong-puno ng kaligayahan. At ito ay magpakailan-kailanman. Doon natin ito ng ating paningin, mga kapatid. Yun ang maging focus ng ating mga pagsisikap araw-araw. Huwag ang mga bagay sa buhay na ito. Huwag maagaw ang ating panahon, ang ating pansin sa mga bagay na panlupa. Opo, kailangan man natin yan habang tayo narito sa mundo. Pero huwag tayong magpapakalabis. Huwag dahil sa mga bagay sa mundong ito'y gagawa tayo ng anumang laban sa kalooban ng Diyos. Huwag. Magsasapanganib po ito para tayo ay mabigo pagdating ng takdang panahon. Huwag, mga kapatid. Gusto nating maisiguro ang ating kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Tayo at ang ating buong pamilya. Manatili tayong nangahawak na matibay sa mga aral ng Diyos na itinuro sa atin ng sugo at ng kapatid na Iranyo Manalo. Kaya nga po mga kapatid, sa bawat pagsama natin ngayon, wala man tayo sa loob ng kamilya. Pero mga aral ng Diyos na itinuro ng kapatid na Iranyo Manalo, ang patuloy nating sinasariwa para wag tayong maligaw. At itong patuloy na magsilbing gabay at patnubay natin para walang sinuman ang matalikod sa pananampalataya. Wala tayong masunod na aral na hindi tinuro ng sugo. Naninindigan tayong matatag sa mga aral na itinuro ng sugo at ng kapatid na Iranyo Manalo at itong patuloy na sinisikap nating may sa katuparan sa buhay natin. Para pagdating ng panahon, tayo at ang ating sambahayan, makapanahanan magpakailan-kailanman sa bayang banal. Wala sana sa ating mabigo
sa ating pangarap na makapiling ang Diyos at Panginoong Hesus. Lumarating man sa ating buhay ang mga sandali na tayo'y tila nangihina, ang Diyos laging nakasubaybay sa atin, naghihintay na tumawag sa Kanya. Meron tayong karapatang tumawag sa Kanya. Pagka naghihirap ang ating kalooban, meron tayong Ama na naghihintay para tayo kalingain. Narito siya sa pagsamba kanina pa. Iginagala niya ang kanyang kapangyarihan. Tumawag tayo sa Kanya. Sabihin natin, Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Lingapin mo sa aming amang kalagayan. Muli ka naming masumpungan. Muli ka naming makapiling sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Tumayo kayo mga kapatid. At tayo mananalangin. Ama na aming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Muli mong sinarima sa amin ang dakilang kapalaran tinanggap namin dahil sa aming pagka-Iglesia ni Cristo. Mga anak mo kami, na binigyan mo ng karapatang tumawag sa iyo, lalo na pagka dumarating ang panahon na kami nangangailangan, pagka kami nagipit, pagka kami naroon sa kalagayan na hindi malaman kung anong gagawin. Kapag kami tumawag sa iyo, sinabi mong sasagutin mo kami. Hindi ka nagtatalo-sira sa iyong mga pangako. Maawa ka ngayon sa amin. Kanina pa marami nang idinaing ang mga anak ko. Ang mga magulang, inilapit sa iyo ang kanilang mga sambahayan. Ang mga kabataan, sinabi na nila sa iyo ang kanilang mga pangarap. Ang mga may sakit, mukhang bibig ng kanilang panalangin, pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Hindi ba maaari, Ama, sa pagkakataong ito, yayamang sinabi mo, makikinig ka sa amin. Pakinggan mo ang aming daing. Ligapin mo kami lahat. Wala kang itatakwil sa amin, lalo na sa mga anak mo, na ikaw na lang ang natitirang pag-asa. Halika na, Ama. Masmasan mo bawat samayan. Pagpalain mo ang mga magulang. Bigyan mo ng katuparan ang pangarap ng mga anak. Pagalingin mo ang mga karamdaman ng mga may sakit. Bigyan mo kami ng kaaliwan. Pagliwanagin mo sa puso namin ang iyong mga aral para ito lagi naming sundin sa aming buhay. Mabuhay kaming lagi na ikaw ang binibigyan ng kasiyahan. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan, Panginoon. Maawa ka sa amin. Patuloy mo kaming pamunahan. Tulungan mo po kami. Matatag kaming magpatuloy sa paninindigan sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Tulungan mo kami magtagumpay lagi sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng kalayawan sa mundo, sa lahat ng pain ng kablo. Mabuhay kaming nag-aari sa puso namin ang iyong mga anak. Ama, hindi namin nalilimot ang mga kapatid namin na hanggang ngayon ay nagtatago. Saan man sila naroon, huwag mo silang pamamayaan. Patuloy mo silang ingatan, bigyan ng proteksyon. Lalo na ang mga kapatid namin nasa bilangguan. Tulungan mong tumating na ang araw ng kanilang paglaya. Makapiling na po nilang muli ang kanilang pamilya. Ang kapatid na Teddy, maawa ka po, pagalingin ang kanilang karamdaman.
pagkaloob pa ang buhay at lakas. Patuloy silang maging inspirasyon namin sa mga paglilingkod sa iyo. Nananalig kaming lubos, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin at binasbasan mo po kaming lahat. Magpapatuloy kami sa paglalakbay. Ikaw pa rin ang aming kasama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen.